Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius sa July 2024? Collective reading nga pala to. Usually, may kinalaman lang sa love. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. At pwede ring mag-resonate sa puso nyo o sa someone na kakilala nyo, kung hindi man mag-resonate sa inyo. Anyways, magsimula na tayo. Well, may tao tayo, di ba? So, yung tao, teenager, ano to? Bida ba dito, teenager? Ganyan sa description ko. Ako lang naman naglalagay ng sarili kong description para hindi ako malito. Saka para may clue. Okay? Kung anong itatakbo ng reading na to, sino yung tao. Well, pag nakita ko page, teenager yan para sa akin. Mga 19 years old and below. Grabe naman. Sana naman nasa legal age man lang, di ba? Mga 18, 19. Pero ewan ko kung anong age. Age nyo? O age ng puso nyo? Pero may ganyan tayong tao dito. Page of Wands. Well, separation reading na to. Kasi, bumaliktad yung 10 of Cups natin. Madalas family code yan, di ba? So, pamilyado. Yung teenager dito, separated siya ngayon. Siguro dahil ito kasi competition card to, di ba? Although walang nakalagay dyan. Pero struggle card din to. Ngayon, itong card na to, ayun, nakalagay naman deception card. Ano to dirty business. Okay? Yung pagkapanalo sa maling paraan o maruming paraan. O being sneaky. So, maganda siguro kung dagdagan natin. Oh, eto na, may lalaki na tayo. So, yung lalaki, siguro babae to. Pero pwede rin namang masculine energy, feminine energy, kung LGBTQ. Okay? O kunin nyo na lang yung description na fit sa sitwasyon nyo. So, ito, teenager. Okay? Mapusok. Siyempre, bata pa lang, no? Immature. Childish. Open sa lahat ng sitwasyon. Freedom-loving. Passionate. Creative. Action-oriented. Explorative. Adventurous. Ano ang maisip? Fun-loving. Humorous. Childlike. Ito, binabasa ko na. Naubos na yung stock knowledge ko. O knowledge. Cheerful, childlike, fun-loving, active, optimistic. Siguro, nagger, brethren, madaldal. O argumentative. Medyo argumentative. O, mahilig mag-debate. Ngayon, may lalaki tayo.
Ito mga edad nito 40. Wow. Age difference, big age difference, possible. Yung lalaki natin nasa 40. 40 to 59 years old. So again, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O sitwasyon ng kakilala nyo, kung ito man ay para sa kakilala nyo. 40 to 59 years old. No stable job. Pamilyado. Sabagay, pamilyado rin naman to. Ito. Kasal. Pwede rin. May anak. Whether anak niya to sa poso niya o sarili niyang anak, basta probably anak niya to. May sarili siyang anak. Okay? So again, whether anak nila pareho, pero kung hindi man, itong lalaking to may anak na. May sarili siyang anak. Siguro may sarili siyang business, kaya lang hindi magandang takbo ng benta, pwede rin. Small business, pwede rin. Who knows? Baka may sarili siyang pamana pero hindi niya pa nakukuha sa ngayon. Hindi mayaman, syempre, kasi baligtad. Wala nang maisip na description. Hopeless yung lalaking to. Hopeless na magkaayos pa siguro. Dahil bumaliktad to ito kung hopeless to, unhappy naman to. Unhappy rin to Alam ko, ano rin to Pwede rin happiness tong gusto. Baliktad. Pares silang unhappy sa relasyon. Pero maganda kung dagdagan pa natin. Sige na, dagdagan na lang natin. Hindi ko lang kung saan dadaretso tong kwento na to. Well, may dishonesty o unfairness na nangyari dito. Na gusto ng solution o clarity. Siguro may someone sa connection na to na gustong pag-usapan ang tungkol dito. Sa dishonesty, injustice, unfairness na nangyari, inequality. Sino kaya to? Lovers. Walang dating kasi sa akin, itong relasyon nila, di ba relasyon to? Puno ng adversity. Nakalagay naman, Siguro dahil sa kawalan ng pera, itong dalawa. Financial issue. Pwede rin. Financial issue. Ang cost siguro. Di lang sila talaga compatible. Siguro dahil nga sa big age difference. Kasi pag sobrang laki ng agwat ng edad, di ba? Hindi magpapantay yung maturity nyo. Biruin mo teenager to 40 to 59 years old.
Wala yun na talaga ng new beginning, oh. Either silang dalawa ang ayaw na magkaayos o isa lang. Pero, probably isa lang. Kasi may someone dito na gusto pa eh. Gusto pa sanang ayusin. O pag-usapan. Yun nangyaring injustice, dishonesty, unfairness. So, probably isa lang yung may ayaw. Hindi ko nga lang masabi kung sino. Kasi walang taong lumalabas. At sino ba yung nag-cause ng pain dito sa topic na to? Well, mukhang imposible na talaga to. Ito struggle card to, diba? Ito success code. Peace. Celebration. Pero, pwede rin complete to eh. Diba? Whole. Ayun na nga, oh, wholeness. O completion. Eh, baliktad. Di pa complete. Maganda kung dagdagan pa natin. Well, wala na talaga to. Kahit anong ano ko eh. Kuha ko ng card. Parang malabo na maayos to. Strength ba naman bumaliktad? Tapos ito, pwede rin kasing disconnection to. Disconnection na to kasi katabi niya ay negative card. Pero kung positive to, pupunta tayo sa healing, meditation, peace. Eh, katabi niya ay negative. So, doon na siya papalo sa fear, anxiety, stress, feeling overwhelmed, mental overload, needing solitude. Ito, problemado, oh. Sabihin natin stuck to. Kasi umiikot dapat to eh. Pero na-stuck. Hindi na umiikot. Ano to? The wheel of fortune ba to? Hindi. Ano kasi to eh. Parang cycle din siya. Pero hindi ko masabi sino ba nagloko dito. Walang lumalabas na tao kasi nahirapan ako. Anyways, ganito na lang. Dito. Anong mensahe ng puso nyo sa inyo? Kasi hindi ko alam kung sino ba kayo dito. Ikaw kayo ba to? Ikaw o kayo to? Sa mensahe ng puso nyo.
Well, mensahe niya sad daw siya, oh. Naisip ko nga kung single ba siya. Single ba siya ngayon? Pero may injustice tayo kanina. So, yung injustice natin, pwede rin cheating yun, di ba? Doon sa justice na baliktad. So, case to case basis. Pero, ang malinaw, ayaw niya. Withdrawn eh. Ayaw niya muna sa ngayon ng communication. Gusto niya mapag-isa. Sad siya. I know, solitary nakalagay. Pero, dahil may depth tayo dito, awareness, importance, value, so, mukhang mahalaga pa rin ikaw sa kanya. Somehow, binavalue o treasure niya pa rin yung memories niyo together. Fantasy, daydreaming, imagining, fantasize. So, minsan, naalala niya yung masasayang memories ninyo, naalala ka niya kapag mag-isa siya. Ganun eh, parang minsan hindi niya mapigil. Yung mga flashback, ganyan ang dating. Flashback sa mga nangyari. Sa inyong dalawa, conflicted decisions, hot and cold, multiple choices. Ito kasi yung choy, ito siya yung ES, dapat nandun eh. Nung ginagawa yung card, nagdoble-doble na. Hindi naman akin hindi man ako gumawa ng card na yun. Pero, mukhang ganun nang nangyari. Kasi, dumoble yung letters dito. Ito. Malinaw na nagkaroon nga talaga ng third party sa sitwasyon na to dahil may clue tayo, multiple choices o choices. Baka siya yon. Siya yung nag-cheat dito. Nasa process na raw siya ng healing, releasing, purifying, cleansing. Single nga siya ngayon. O malapit na siya mag-single. Kasi kinakarma siya dito. Kung sabihin natin ito plus ito, multiple choices. Kung siya man yung nag-cheat, kinakarma na siya dito. So, pwede rin nga na single siya ngayon, nag-break na sila kasi kinarma siya. At kaya may healing dito. Nasa process na siya ng healing, pag-move on, dun sa ipinalit sa'yo. O pwede rin namang nasa process na ng breakup. Kasi nag-aaway na sila ngayon. Lagi na silang hindi magkasundo. Kasi nakarma na siya dito. Hindi naman lalabas yung karma kung walang nangyaring masama. Wala siyang ginawang masama. Kasi karma ay bumabalik, diba? So, yung masamang ginawa, di babalik. Sabagay, pwede rin naman good karma. Pero kasi sabi dito, consequences, cause and effect, deaths. So, probably, negativity yan na babalik. Consequence nung ginawa niyang bad action. So, ganun. Yung gusto niya sabihin na sad siya siguro ngayon sa napili niyang desisyon, eto. At yung decision nga ay ipagpalit ka sa iba. So, yung injustice natin kanina, malaki chance ng cheating. Yun yung cheating. Na clarify na dito na siya pala. Kaya lang, sino kaya yun? Yung lalaki o babae? Pero ewan ko kung sino ka dyan. Kung ba yung babae o lalaki. Basta ang tingin ko, yung person mo, yung nag-cheat dito. Anyways, punta tayo dito. Kaya lang, minsan kasi,
Ang ganda kasi ng card na to. Puro positive. Kaya lang minsan sa sobrang positive, hindi na siya tumutugma sa kwento. But anyways, try na rin natin. Okay? Kuha lang tayo ng 3. Babasahin ko na lang para mabilis. Basic English lang naman to, kaya mabilis lang maintindihan. So, sabi dito, wow, ang ganda oh. Ay, lumabo. Commitment. Commitment is an important factor to achieve a successful relationship. Commitment. So, kuha pa tayo. Love. Teka, ang ganda kung ganito. Love conquers all. Rejoice. So, sabi, teka lang, sumabit yung deck ko sa bakal. Kabibili ko lang nito, baka wasak agad. Anyways, rejoice. Embrace your loving connection and rejoice. Rejoice. Di ba magdiwang yan? Hanapin ko sa internet. Rejoice. To express great happiness about something. Ayon sa Oxford Learners Dictionaries, magdiwang, magsaya, commitment, love. Baka, ano yan? Ibig sabihin lang, may chance pa. Sabi kasi love conquers all. Di ba yun yung love? Pagmamahal ay hahamakin ng lahat. Commitment. Ewan ko, ang dating sa akin, magdiriwang daw eh. So, ibig sabihin, may chance na magkabalikan pa dito kung gusto pa. So, kung gusto pa, di masaya. Kung ayaw, nasa inyo na yan, di ba? Kung anong gusto nyong desisyon. Anyways, tingin ko malaki ang chance ng reconciliation. At this time, mangingibabaw ang love at magiging committed na yung nagloko. So, punta tayo sa clue. So, sino yung possible partner ng Aquarius dito sa kwento na to? Ito yung possible zodiac sign. Leo ulit. Scorpio. Papatay sa dumoble. Capricorn. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.